mga kasamahan sa press, sa media na nandito ngayon. Take it away. Good afternoon sa inyo lahat. So, Yes, Ate Weng. good afternoon po sa inyo lahat. Ako si Vilma Sotron. Ate Vilma, solid. Ako naman po si Juliet sa vocal. Of course, Ate Julia. I am Ken sa vocals. Yes. Magandang hapon ako si Stella sa keyboards. Thank you, Ate Stella. Magandang hapon po, ako po si Ray sa gitara. Ayan. Nakilala na po natin. I'm sure lahat sila kilala naman na po ninyo. Pero syempre, simulan na natin ang ginagawa ng Q&A. Pero bago tayo mag-Q&A, ako na muna. Tapos para ma-set lang natin yung mood. Syempre, first, Ate Juliet. Ayan. Nakakatuwa kasi syempre sa February agad-agad. Pagpasok ng 2025, we're here. And excited tayo ibalita sa kanila. Ano ba? Yun nga, like what I've mentioned kanina, ang i-expect natin for this Aegis Halik sa Ulan Valentine Special. Siguro na iba kasi wala si Mercy. Pero kailangan namin lalo mong galingan kasi iba talaga yung kumpleto kami. Kasi nung time na ano ko na plano talaga wala si Mercy, ang gusto namin talaga gumaling lang talaga siya. Pero talagang umalis na talaga siya sa amin, tutulungan. Kailangan namin talagang ipatuloy namin na nasimulan na po namin ito. So, gagalingan po namin. Palakpakan naman natin, di ba sabi ko nga sa inyo, pag yun ang topic talaga, naging very, very emotional sila. Di ba, Ate Juliet, ikaw naman kanina you mentioned na nararamdaman mo yung pressure na dati pag nandiyan sa Ate Mercy, na-feel mo na may sasalo sa'yo. But now, of course, anong feeling na hindi na lang ikaw yung nasa likod, kayo dalawa na ng Ate Juliet ang talagang pumupromote for ages. Mas lalo kong na-pressure kasi iba yung ano ni ate, yung genre. So, lalo na ngayong concert na po. First time ko first time namin na wala si ate. So, kakayanin ko, galingan ko pa. Sana challenge sa akin. Actually, di ba, alam naman natin yung kasabihan na life goes on, di ba? It's a very, very tragic, hindi natin inasahan. Pero still, the music of ages, anumang henerasyon, pag narinig natin, ages talaga yan, di ba? Kaya laban na laban. Maraming salamat po. Pasisig naman kayo dito. Ayan. Di ba? Kung tuloy-tuloy magpasok ng mga ayuda, I love it, di ba? Oo. Ayan, susunod na may bucket of beer dito. Nag-inuman. Eto na, diretso na tayo. Let's start sa ating unang tanong. Simulan natin ang ating kaibigan na si Stars ko to. Kuya Alan Sancon. Ayan. Ayan. May microphone po ba tayo sa baba? Okay. Ay, dito po si Kuya Alan sa harapan. Grabe, Ate Mercy, emotional agad, no? Umpisa pa lang. Pero ang Ate Mercy tuloy. Nakita ko ba siya? Ate Juliet. Nararamdaman ko ba siya? Andiyan siya. Okay, nandito siya kasama natin siya. Nag-pwesto ko na siya. Oo, di ba? Ayan. Kuya Alan. Wala. Ayan. Ayan. Wala pa. Ay, May. I-lip-sync mo na lang. Ako na lang. Check. Pababa ako dyan, kuya. Yes. Hello, congratulations sa Aegis. Kala namin talaga after mawala ng Mercy, hindi na namin maririnig yung boses ng Aegis. Tapos medyo naging emotional pa rin kayo sa loob nung nag-interview kami. Pero how hard to sing, especially ngayon, na first time yung kumanta na nawala si Mercy dito sa in front of the media. How hard to sing yung mga famous song ng Aegis without Mercy? Paano nyo kinakaya na kantahin at paabot yung mga tono pa rin yung Parang talagang mahirap po sa amin. Kasi sanay na kami na magkasama kami ito. So ngayon naging anim. Nung before pa talaga, malungkot talaga kasi nga may sakit si Mercy. Hindi pa po alam ng lahat na nandun siya sa US, papagaling po siya ng treatment po siya. So hirap po kami talaga kasi naiiyak, lalo na sa amin kasi kapatid po namin. Naiiyak po talaga kami pero pinipilit namin. Then nung nalaman po namin, wala na po talaga siya. Halos hindi na po kami nakakanta. Kasi talaga yung mga tao na lang po ang kumakanta ng kanta niya. So, dito lang po namin na maalis yung mga ano namin. Nag-vlog ko po talaga. Pero
kailangan po namin, gusto namin tuloy na concert na po, kahit wala po si Mercy, kasi para rin po sa kay Mercy ko, na alam ko pangarap niya po pangarap niya na mag-concert ulit, na bago silang operahan sa akin, na gusto ko lang uwi. Gusto niya sumama dito sa concert ito. Pero, wala talagang umalis na talaga siya sa amin. Kaya kailangan natin ipagpatuloy po. At dito pa rin po kami, kasi yun po ang gusto ni Mercy. Tuloy pa rin po yung ages, kahit pugod-ugod na po kami. Siya po nagsabi sa grupo na walang pong iwanan, pero siya po nag-iwan sa amin. So, dito pa rin po. Is there a time na nararamdaman niyo pa rin yung presence niya in spite na wala siya? Habang kumakanta kayo, Opo. nagka-drum, organ. Opo, talagang sanay. Parang po yung pag nasa stage na po kami, talagang parang nararamdaman pa rin po namin si Mercy. Last na lang on the lighter side, parang maganda yung concert kasi hindi lang yung ages yung makikita. Yung some OPM artists like sila Morissette, sila Julian, sila Ogie, di ba? Is this your parang, kayo ba yung hands-on na bumili sa kanila para maging part ng concert ninyo? Paano naging process nung Hindi po, pero talagang masaya po kami na nandyan po sila. Alam mo po, pero talagang malaking pasalamat po namin na nasa ganito na sitwasyon po namin, nandyan po sila. Thank you, Aegis. Congratulations. Thank you po. Makinakabalang gusto akong isasagot nila sa tanong ni Kuya Alan na nararamdaman niyo ba? Kasi January pa lang yung magiging episode ng mga content niyo pang November na, di ba? Di ba? Perfect yun. Oo, di ba? Ito next question na, ay yan, may tatanong, okay, Alwin, yes, okay. Hello po, Alwin Ignacio from Day 3 po. At tanong ko lang po, meron po ba kami naasahang mga bagong kanta mula sa Aegis na maririnig namin sa paparating na Valentine concert? Or mga kantang parang bilang tribute para sa inyong kapatid na maririnig namin sa konsyertong ito? Meron po, i-release namin na before the concert or after the concert. Pwede po ba masabi kung ano ang During the pamagat ng concert. kanta? Ano po yung kanta? Sa huling ang title, Title ng kanta? sa huling pag-uwi mo. So hindi. Pwede po kung marinig ang konting, ano kung pwede na o hindi pa? Surprise lang po. Ano po pa yung mga surprises na pwede abangan sa konsyerto? Marami pa po. May mga cover songs po na mga kanta po niya. So, inano po rin ensayo po namin. Tapos yung mga songs po pala sa mga ages na hindi pa rin po narinig, kakantayin po namin. Okay. Parang kay Direk, how exciting or challenging is this concert for you? I think this is one of the most challenging concerts I'll be doing in my career. One, it's because I was part of their 20th anniversary at the Arena. And I've seen them in their best. And I still want to see them at their best at this concert. And I will try my best, together with the team, together with Aegis, sama-sama to, together with their producers, we will make sure that this is a show na talagang aabangan ng tao. Because puno ito ng puso, puno ito ng purpose. It's a purposeful concert because ngayon, kinakantahan nila isang miyembro, isang pamilya nila. And maraming salamat din siyempre, in-accept din ako sa pamilyang ito. Hindi po ako yung papalit kay Mercy. Pero, yun po. Huwag kayong umiyak. Direk, of the many Aegis songs, ano yung favorite mo? Ooh, that's hard. Siguro, pinaka-gusto ko talaga yung Luha eh. Luha is because, sinabi ko rin to sa kanila, when I first directed their concert, noong 2018, I told them na, actually si Mercy may nasabihan ko, alam mo Mercy, yung kantang Luha, yun yung kinakanta ko nung 6 years old ako sa taas ng table, may hawak akong suklay, at kinakanta ko yung Luha. Tapos ngayon, after how many years,
nakakadaupang palad ko na kayo, nakakawakan ko na kayo, at nadidirect ko kayo, at nakukulak-labit ko sa'yo. And sabi ko nga, also in my career as a singer, as a director, this is the closest I can get to an OPM icon. And Aegis gave that to me. Yeah, I will make sure really that this show is something that people have. Maraming salamat, Direk. Thank you din, Kuya Alwin. Diretso na natin kasi parang yung tanong ni Kuya Alwin at yung mga naging kasagutan nila, may kinalaman din sa next question mula naman syempre sa Inquirer.